Kamusta ngayong umaga? Magsasanay ulit tayo sa wikang Filipino. Bago tayo tumungo sa ating pangunahing paksa, ating bagitin ang ating nakikita sa ating kapaligiran. Itong mga ulap, marami-raming ulap ngayong umaga. Halos di na natin makita ang langit, ang kalangitang may kulay bughaw, kulay celeste. Dahil sa mga ulap na hinaharangan ang ating kulay celesteng langit. Ngayon pa man, kapag sinabi ba nating langit, hindi ba kasama na rin doon ang ulap? Kaya ano ba yung ibig sabihin nung may kulay bukaw, kulay celeste? Yung ba yung langit? O kapag may ulap na, yung kung saan naroon yung ulap, langit din yun. Kaya lang ngayong umaga, dahil napakarami ng ulap, ang nakikita nating kulay ay ang kulay ng ulap na ngayong umaga, ano bang kulay yan? Puti, na may bahagyang itim, ibig sabihin kulay gray, kulay grays. May kaunting hangin ding dumaraan at sa palagay ko uulan ulit. Alam natin na nitong mga nakarang araw, umulan-ulan na rin at mukhang uulan ulit. Kaya talagang tapos na ang tag-init, bagamat alam natin na maring kapag tinitingnan natin ang panahon ayon sa paaralan, bakasyon pa rin. At ang tawag sa bakasyon na yon, summer vacation. Naalala ko nga itong binahagi ni Ginoong Gokongwei, Lance Gokongwei. Sabi niya, ating lasapin ang tag-init. Lumabas tayo mula sa ating tinitirhang mga bahay-bahay. Tumungo doon sa kung saan nating nais puntahan kasama ang ating pamilya at makapagpahinga. At bakit? Kasi naghanap buhay tayo ng gusto at alam natin na kailangan din natin ng pahinga, hindi ba? Naalala ko nga pala kasi sa Meralco may nabasa ako tungkol sa kanilang mga annual meeting. Alam naman nyo, pag kayo ay may korporasyon, kailangan nyo ng annual meeting. Ang naalala ko, ngayong buwan yun eh. Ngayong buwan yung kanilang annual meeting eh. Maring tapos na. Katatapos lang yung annual meeting nila. Kaya narin na sila magpahinga ulit. Tungkol dito sa kuryente, katulad lang sa tubig din, kung mapapansin ninyo, mukhang hindi naman din ganun kalaki ang kailangan bayaran ng mga mamamayang Pilipino. Kaya tuloy marami rin ang nagwawaldas. Yun naman din yung isang bagay na matutuklasan natin. Kapag napakamura na ng mga bilihin, ng mga bayarin, may mga tao na hindi na ganoong nagpapahalaga doon sa ginagasta, doon sa ginagamit na kuryente, ginagamit na tubig, hindi pa. Yan ang ilang bagay na matutuklasan din natin. Gayun pa man, dahil napakaraming Pilipino ang walang trabaho, walang hanap buhay, dahil napakarami din kasi nila na naroon sa pamilya nila at dahil doon, sa halip na makapag-aral, ang tinututukan nila kumita kagad ng pera kahit na yung kikitain nila maliit lang, hindi ba? Kaya ang nangyayari niyan dahil wala silang panahon upang kumuha ng dagdag na training, pagsasanay upang tumaas sa kanilang abilidad, sa huli mawawalan sila ng trabaho. Katulad ng mga construction, di ba? May panahon niya na mayroon, may panahon wala. Kaya ang ibig sabihin niyan, kung nasa panahon ka na wala kang hanap buhay, di ba? Yun ang ibig sabihin yun. Kaya kung lahat kayo, ganun yung uri ng hanap buhay nyo, maraming ang walang hanap buhay, di ba? Di ba?
Alam din natin na meron naman yung may kakayanan, may abilidad sa barko ang tungo. Mga seaman, mga lumalayag dito sa samot-saring mga cruise, samot-saring mga hanap buhay sa dagat. At alam din natin na may panahon yan na wala sila roon sa dagat. Narito sila sa bayan. Ang naalala ko mga 3 buwan nga ba? May 3 buwan sila rito. Tapos yung ilang natirang buwan pa mula sa taon, ilang natirang buwan ng taon, doon sila sa barko. Ang isang matutuklasan din natin tungkol dyan, ayon sa mga nakapagsulat ng mga bagay-bagay, kasi sinaliksik nila ano bang nangyari sa mga Pilipinong gumawa ng ganyan, di ba? Kasi nais natin malaman kung ikaw, ganyan din ang gagawin mo, anong mangyayari sa'yo. Ngayon, meron namang tao na dahil wala pa kasi nakapagsusulat ng mga natuklasan bagay-bagay, siya nang mauna raw. Meron nga gumagawa ng ganon. At yung mga ilan naman na nais mo nang tingnan kung ano mangyayari sa kanila, hinihintay yung mga tao na magsusulat. Ipaliliwanag kung ano ang kinahinatnan nitong mga seaman, anong kinahinatnan ng mga Pilipino na naghahanap buhay sa ibang bansa, di ba? At ilan sa matutuklasan natin, nakapaghanap buhay sila sa ibang bansa, halimbawa sa Navy, kaya lang yung kanilang ranggo hindi naman din tumaas ng husto. Nanatili sila doon sa ranggo na may hanap buhay, kumikita ng pera, kaya lang sa kaunang dahilan hindi sila makaangat doon sa ranggo na sila na yung namamuno. Bakit kaya ganun? Ang sa katunayan niyan, hindi lang naman din ang mga Pilipino ang mga ganoon. Alam ba ninyo yun? Kasi marami nagsasabi, oy, nakapunta na yan sa Amerika, nakapunta na yan sa kung saang bansa sa Europa. Ibig sabihin, mukhang umangat na yung kanyang posisyon dito, di ba, sa Pilipinas. Mula sa, ano bang tawag dyan, yung walang hanap buhay, nagkaroon ng hanap buhay, at mukhang umangat na nga, di ba? Kaya lang pag naroon ka naman sa Amerika, yung ranggo mo mababa. Kaya kailangan natin malaman din kung ano ang dahilan kung bakit nagkaganon. Ang aking pagkaunawa niyan, kasi alam naman din ninyo na kailangan ng hanap buhay at dahil kumikita na nga ng pera, binadadala dito sa Pilipinas. Kung gagawa siya ng kung ano, baka mawalan pa siya ng trabaho, hindi ba? May pangambang ganon. Kung gagawa siya ng bagay na maring kakaiba. Kaya may mga tao na nais na manatili na lang doon sa kung ano yung nakasanayan nila, kumikita naman silang pera. At ang isa nga pala nitong naalala ko yung kasi ang alam ko din dyan, may taon yan eh. May taon. Ibig sabihin, kapag hanap buhay ka ng ganitong karaming taon, yung pamilya mo, may dadala mo na sa Amerika. Parang ganun yung naalala kong dahilan din kasi yan eh. Kaya ibig sabihin, kung ikaw, kakaiba ka talaga, baka matanggal ka. Kaya kung naghihintay ka ng halimbawa, ilang taon kaya yun? Mga 10 taon mahigit. Tapos may dadala mo na yung pamilya mo doon. Tapos sinabihan mo na lahat ng kamag-anak mo tungkol dyan, di ba? Makapunta na lahat sila sa Amerika. Kasi mukhang ikaw lang yung masarap ang buhay eh. Kaya kung ano man yung sinabi sa'yo ng namumuno, gagawin mo. Kahit ayaw mo talaga.
Kasi kung sinabi mo, ayaw nga, baka tanggalin ka, di ba? Kakaiba ito ah. Ngayon, pag tinanggal ka, ano na yung gagawin mo? Wala ka na hanap buhay. Wala ka nang papadala sa pamilya mo rito sa Pilipinas. Hindi mo sila makakakot doon sa Amerika. Tulad ng sinabi mo sa kanila nung nagsisimula ka pa lang. Di ba? Kaya ang mangyayari niyan, kahit ayaw mo ang pinagagawa, gagawin mo na rin. Yan ang ilan sa mga bagay-bagay na kapag nag-isip talaga tayo, ano, ito kasi, itong mga sinasabi ko, may panahon na nabasa ko ito, kaya lang napakatagal na rin, kaya sinusubukan kong alalahanin, ang sa huli niyan, kung di ko maalala, gagawa ko ng paraan upang isipin din kung bakit nga ba nagkaganoon. At mula roon, unti-unti, maalala ko, o nga, bakit nga hindi umangat ang posisyon, ang ranggo ng mga ito. Kasi ayaw nilang matanggal ang hanapbuhay, matanggal ang trabaho, di ba? Anong gagawin mo upang hindi ka matanggal ang trabaho? Gagawin mo kung ano sinasabi nung namumuno, kahit ayaw mo. Ganun lang naman yun, hindi ba? Kasi kung sinabi mo sa kanya, ayaw nga. Ayaw natin, tatanggalin ka ng trabaho. Loko to ah. Ayaw ko sundan. Di ba? Ganun lang yung dahilan doon. Kaya, yan ang ilan sa bagay na maiisip natin kung bakit pumapayag sila na mababa ang ranggo lamang upang kasi nais lang mapanatili ang kanilang hanap buhay doon. Okay, tapos na ang 10 minuto, mahigit 10 minuto ito. Ito na natin ito at magsasanay paulit tayo. Maraming salamat po.